Angel Salvatierra, our daily bread. Ephesians 2:4-7. The Bible says, "But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus." May the Lord bless the reading of his word. Ito ang bagong radyo ng Sambayanang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Kuskus! Kuskus! Patigos! Patigos! Kuskus! Kuskus! Patigos! Patigos! Oras, mga kaibigan, alas 7:45 na ng umaga. Kuskus! Kuskus! Patigos! 24 oras! 24 oras! Nagbabantay, nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa himpayang dagat. Kuskus! Patigos! Kuskus! Patigos! Isang programa sa radyo na pagiging sandigan ng malayang pamamayana. Iwawagaywayang bandera ng malayang pamamahayag. Kuskus! Patigos! Kuskus! Patigos! Pagtatanggol sa mga inaapbabatikosin ang mga tuwali sa lipunan. Kuskus! Patigos! Kuskus! Patigos! At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaang Alma. Kuskus! Patigos! Kuskus! 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 Patigos! Kuskus! Patigos! Magandang umaga, bansang Pilipinas. Lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Kuskus Batikos. Mapapakinggan hanggang alas 8:45 ng umaga dito lamang sa Radyo Bandera. Sa lahat po ng mga may Facebook, sa lahat ho ng may mga Facebook, pakishare po ninyo ang aming Facebook page. Bakit 157,000 lang yan, Dodoy? Nasa 161 na tayo. Okay? Paki-share po ang programang Kuskus Batikos. Sa mga supporters natin, paki-share po sa inyong mga Facebook account ang Bandera News TV Philippines Facebook page. Ang programa ngayon ay Kuskus Batikos. Paki-share po sa lahat ng mga supporters natin sa buong lalawigan ng Palawan. Paki-share Bandera Kuskus Batikos program ngayon sa Bandera News TV Philippines. Doon ho kayo mag-share sa FB page na Bandera News TV Philippines. Okay, Bandera News TV Philippines. Doon po kayo mag-share ng programa natin ngayon, mga kaibigan, dyan po sa inyong mga Facebook account. Bandera News TV Philippines. I-like nyo rin po ang mga programs na inyo pong napapanood sa Facebook. I-like po ninyo. Like, share, follow. Yan ang pakiusap namin po sa inyo, mga kaibigan. I-follow po ninyo para every now and then na may mga kaganapan, mga kaibigan, sa ating lipunan, malalaman kaagad po ninyo. Kahit nasa trabaho kayo, kahit hindi kayo nakapakinig ngayong umaga, maaari po ninyong i-replay sa gabi yung ating programa po ngayon, mga kaibigan. Kaya kailangan po ninyo na i-share ang ating program or i-follow, mga kaibigan, ang Facebook page na Bandera News TV Philippines. Ulitin ko Bandera News TV Philippines.
Tapos, kumusta ang lugar ninyo, pwede rin kayong mag-report sa pamamagitan ng pagbigay ng inyong o pag-type ng inyong message sa pangyayari dyan sa inyong lugar dito po sa Facebook. Okay? Halimbawa, o dito sa Quezon, sir, makulimlim ngayon dito. Ay, sa Quezon, sir, merong nangyaring aksidente dito. Ay, sa Taytay, sir, merong ganito, ganyan. Huwag lang yung chismis, ha? O, so, pwede kayo mag-report, mga kaibigan. At yan naman ay itatanong namin sa mga otoridad sa bayan ninyo para makumpirma namin yung report ninyo. Okay? Halimbawa, magpadala din kayo ng mga pictures or video sa messenger ng Bandera News TV Philippines para makatulong talaga kayo, mga kaibigan. No, makatulong kayo na mapalaganap ang mga impormasyon sa bawat sulok ng ating lalawigan ng Palawan. Alas 7:50 na, mga kaibigan, ang ating oras. Good morning sa mga pinagpapala na mga miyembro ng Linga para sa Mahirap Association. Araw-araw po akong nananalangin sa inyo na tayo pong lahat, lalo na yung mga Lingap members, ay patuloy na pagpapalain ang ating Puong May Kapal, mga kaibigan, dahil ginagampanan din naman po natin yung ating obligasyon sa ating Puong May Kapal. Yan ang pag-aabuloy sa mga kapwa po nating miyembro ng Lingap na namatay una-una na po sa atin. Okay? Huwag po nating talikuran, mga kaibigan, yun pong obligasyon na yan dahil nakasulat po sa mga banal na kasulatan yan. Ang pinakakinalulugdan na bagay na ginagawa natin sa mundong ito, mga kaibigan, iyong pag-aabuloy. Di ba? Pag-aabuloy. Yan daw po ang pinakamagandang bagay na gagawin ng isang tao sa mundo na ikalulugod ng Puong May Kapal. Ibig pong sabihin, kapag hindi tayo nag-abuloy, hindi po masaya sa atin ang Panginoon. Di ba? Nasa banal na kasulatan yan. Now, ito po ngayon, ang mga miyembro ng Lingap na nauna na po sa atin, si Ederdi Baculo, taga-barangay San Jose, namatay dahil sa sakit na diabetes. Sofia Abog ng barangay San Jose, namatay dahil sa hypertension. Natividad Medina, Bandaragat, hypertension. Juanita A. Dawal, Bagong Pag-asa, bronchogenic carcinoma. Yan ang sakit niya, mga kaibigan. Rafael Gonzalez, Bagong Sikat, acute diabetes. Guadalupe Lucio, myocardial infraction. Okay? Yan po ang mga namatay natin ng mga miyembro ng Lingap na kailangan po natin pag-ambagan, mga kaibigan, ng 5 piso. Sa mga miyembro na gusto pong, o sa mga gusto magpamiyembro, mga kaibigan, bukas po ang tanggapan ng Lingap araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa Radyo Bandera. Nandito po ang opisina ng Lingap. Okay, tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating palatuntunan. Nag-report na kaagad si Jubilin Alcover ng Abungan. Good morning, watching, sir. Malakas ang ulan dito kagabi at ngayon makulimlim from Abungan. 5 minuto bago po ang alas 8 ng umaga, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Mga kabandera, naglabas ngayon ng pahayag ang grupong Karapatan Southern Tagalog tungkol po sa kanilang pagkakadismaya sa hindi pagpayag ng ating lokal na gobyerno na sila po ay makalabas sa quarantine facilities. Kasama ng Karapatan, paralegal teams, ang mga kamag-anak ng ilang leader ng mga rebelde na napatay sa bakbakan doon sa bayan ng Brooks Point last week. Nais na daw po ng pamilya na makita ang bangkay ng kanilang mga kaanak. Ayon sa Karapatan, paglabag sa international humanitarian law,
ang ginagawa ng Estado. Paglabag sa karapatan ng pamilya na makita ang bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang problema kasi dito mga kaibigan, may debate po ang ating mga otoridad. Nandito yung tanong, dapat bang bigyan ng exemption ang grupo ng karapatan Southern Tagalog? Ang mga kaanak ng mga rebelding namatay, pwede ba silang bigyan ng exemption sa pinapatupad na health protocol ng lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan? Nanggaling po sa Maynila ang pinakapusod ng pandemya dulot ng COVID-19. Itong siyam mga kabandera. 3 kaanak, merong isang kaanak ni Bonifacio Magramo alias Salvador Luminoso. May kamag-anak, pinsan ni Andrea Rosal at ama ni Ren Manalo. Okay? Ang tanong, dapat bang bigyan ng exemption for humanitarian consideration? 14 days ang quarantine period, mga kaibigan. Lahat ho ng mga pumupunta dito sa ating lalawigan, sa ating lungsod, isinailalim sa 14 days quarantine period. So ito pong mga kaanak ng mga rebelde at ito hong leftist organization na Karapatan Southern Tagalog. Dapat ba nating bigyan ng exemption sa 14 days quarantine period? Pakitawagan nga ang mga incident commanders natin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, si Mr. Alili. Tinawagan ko si Dr. Din Palangka, sabi niya, Sir, bisita man ang probinsyan. Wala kaming pakialam dyan, pero kailangan nilang sumunod, sir, sa quarantine procedures ng lungsod ng Puerto Princesa kasi nandito sila sa lungsod ng Puerto Princesa. Kahit pabisita pa ng probinsyan. Ang sagot ng mga incident commander, sir, ano na lang sasabihin ng ating mga kababayan na isinailalim natin sa mandatory quarantine? Wala tayong pinipili, mahirap, mayaman, kahit nga yung mga sundalo, kahit nga yung mga pulis. Sino yan? Si Jerry Alili, yung incident management commander natin, IMT sa probinsya ng Palawan, mga kaibigan. At the same time, ang ating provincial risk PDRRMO. Nasa linya ng ating komunikasyon. Sir Jerry Alili, good morning. Good morning po at good morning po sa ating mga tagapakinig. Opo, meron pong katanungan ang mga kaanak nitong mga namatay na mga rebelde sa bayan ng Brooks Point. Binabatikos na rin tayo ng Karapatan Southern Tagalog sa kanilang mga Facebook post dahil hindi natin pinagbigyan, hindi ninyo pinagbigyan na mabigyan ng exemption at makalabas sila sa kanilang quarantine facilities para daw makita ng kaanak yun pong namatay na mga leader ng NPA. Ano po ang reaksyon ng provincial government, kayo bilang IMT commander ng probinsya? Ako po ay nag-meeting na po kami, kasama po namin yung mga lahat ng involved. Kasi po may tinatawag po tayo sa ganitong insidente na management of the dead. So yun po yung aming guiding principle pagdating sa management na ganito, regardless no kung ano bang situation. Basta't meron tayong dead, and then may mga cases po kasi ito, yung una po ay yung kung yan ay nawawala, search and rescue or retrieval. At nagawa na po natin yan sa pamamagitan ng mga pwersa ng gobyerno ay nagawa po yan, ay ibaba sila mula sa kabundukan hanggang nandito sa ating syudad. Pagkatapos yung sumunod na proseso na ginawa natin ay ito pong pag-aayos ng mga katawan para po sa identification. At yan po ay ginawa na po ng ating SOCO dahil sa ganitong insidente po, human-induced incident at may mga dead, may mga namatay, ang management po dyan ay gagawin sa pamamagitan ng SOCO.
At yan po ay nagawa na, katunayan ay nailagay na sa isang dignified na situation yung ating mga kasamahang namatay. At ang susunod po ngayon ay ito na nga po yung pag-identification. So, nasa process po ng identification ng ating mga bodies. Oo. At when we say identification, may mga dokumento tayong kinakailangan according to sa civil register, yung mga kailangan birth certificate and others, na normal naman pong ginagawa kapag may mga missing at saka nakita o may mga patay na nakita at yan po ay na-identify bago po darating doon sa claim. Okay. Okay po. Pero sino po ang mag-identify? Hindi po ba ang pamilya mismo dapat mag-identify dyan sa kanila? Opo. Yun nga po. Pamilya ang mag-identify at pinoproseso natin sa ngayon. Yung ngayong araw po ay gagawin na yan. Napag-usapan namin kahapon yung steps na gagawin. And we will be, tutulungan po tayo ng ating mga kasamahan mula sa Provincial Legal Office para ma-facilitate yung paglabas ng ating mga verified na kamag-anak ng ating mga naging mga namatay ng encounter. Ibig sabihin, sir, Yan po ay gagawin ngayon. ibig sabihin, Sir Jerry, papayagan naman ninyo, pero yung talagang kaanak nung mga namatay. Tama po. Yun po ang magiging proseso natin at yan po ay guided din tayo ng mga guidelines ng NDRRMC and of course ng batas. At dahil po nasa extraordinary time tayo ngayon, yung talagang i-allow lang natin ay yung mga talagang verified na kamag-anak nung namatay. We want to limit yung paglabas ng mga kaya nga po tayo mayroong quarantine dahil nasa pandemya tayo. And we want to limit yung paglabas ng ating mga kababayan na hindi naman na-test, hindi na verify. So yung 14-day quarantine po ay hindi siya absolute na 14-day quarantine. As soon as matapos yung buong proseso without the 14 days, so kahit hindi natapos yung 14 days, at pwede na lumuwas sa process na yung pag-travel ng ating mga bisita ngayon at yung kasama yung kanilang mga labi ng mga namatay, kahit wala pong 14 days, pwede nang mangyari yun. Okay, ang sinasabi po ng karapatan na Southern Tagalog, parang sinasabi nila na hindi nila papayagan yung pamilya kapag hindi sila kasama. Dapat daw kasama daw talaga yung mga paralegal teams di umano nitong karapatan Southern Tagalog. Hindi sila papayag na hindi makasama doon sa paglabas ng pamilya. Ano po masasabi ninyo? Ay sa amin naman po hindi rin kami papayag na makalabas yung mga hindi talaga at tawag natin kasi dito mga indispensable at yung indispensable traveler ay yung talagang kamag-anak na siya makiklaim at yung purpose ay talagang i-verify. We don't understand hindi yung yung ating mga member ng karapatan actually pagdating dito sa claim ay walang role. Oo. Opo. Kailangan lang po natin mag-identify ay yung kamag-anak. Kasi sinasabi nila, kailangan lang namin masiguro na ligtas ang mga kaanak nitong mga biktima na dala namin dahil sila daw may dala. Sir, ano po masasabi po ninyo? Kailangan daw nilang masiguro na ligtas at narespeto yung karapatan ng pantao nitong mga kaanak, pati na rin yung mga bangkay. Yes sir, the feeling is mutual. Ganon din po kami bilang namamahala ng kanilang quarantine. Kapag sila po ay lumabas, ang consideration namin ay yung kanilang kaligtasan and of course, yung safety rin ng general public. Dahil yun nga, ang naging test lang na ginawa natin sa kanila is rapid test which is not basis for decision making para ilabas sila sa quarantine. So, kaya ililimit natin kung ilan na ang lalabas at yun talagang indispensable at kailangan lumabas for the purpose of identifying and processing the claim at saka yung mga kailangan pang i-process para sa pag-travel ng mga labi ng mga namatay. Okay. Yung labi ng mga namatay na leader ng NPA, inisikaso ng provincial government, binigyan ng kabaong, 'di ba? Binihisan yung bangkay, minikapan yung bangkay, inimbalsa mo, dinala dito sa puerto, nasa Heaven's Gate ngayon. Kaninong gasto yan, Mr. Alili? Yan po ay sa provincial government. Yan po ay bahagi ng services ng ating provincial government at ginagawa po natin sa lahat yan.
lalo na yung mga walang dahil na po sa instruction na sa atin ay kailangan talaga nating bigyan ng tulong dahil wala namang ibang tutulong sa ating mga kababayan na to kung sakasakali man. Kaya kahit medyo nagkaroon ng problema, and yet yung puso ng ating provincial government ay nandun pa rin para tulungan for the purpose of for humanitarian purpose. Humanitarian purpose, okay? Kahit na yung mga leader na yan yung mga responsable sa pagpatay sa founder ng Rescue 165, si Gilbert Baaco, pagpatay doon ho sa NARS, di ba? So, nandun pa rin yung tulong ng provincial government, hindi inalintana yung sama ng loob ng provincial government. Kahit na yung mga taong nag-asikaso dyan, sabi sa akin masamang loob namin, sir. Ayaw nga namin sana, kaya lamang kailangan namin gawin dahil ito yung aming tungkulin. Tama po, tawag po ng tungkulin ng provincial government at hindi natin pwedeng tanggalin yung ating puso dahil kahit paano tayo ay tao at yun nga, kailangan nating bigyan ng dignidad lahat ng tao na apektado kahit yan ay nagkaroon ng atraso sa atin o naging kalaban ng gobyerno. Okay, yung pagproseso sa mga bangkay para mailipad na rin nila kasama ng pamilya at ng karapatan Southern Tagalog, sino po mag-aasikaso niyan, Mr. Alili, sir? Ang usapan po namin ay magbibigay po tayo ng liaison para po malimit na rin na exposure at hindi natin ma-violate yung protocol. Makikipagtulungan tayo sa pamilya and then magbibigay tayo ng liaison na siya magpapacilitate para pumunta sa mga opisina concerned para sa pag-release, pag-identify and pag-release at yung iba pang mga dokumento na kailangan. So, yun po, yung decision na to, may kinalaman din dito, yung concern ng ating mga kasama, yung mga member ng karapatan, na to secure na rin yung kaligtasan ng kanilang ng mga kamag-anak, no? Na ligtas sila, magbibigay po tayo ng liaison na siya magpoproseso ng mga dokumento para masiguro na maging maayos yung pag-transport ng kanilang mga labi ng mga namatay papunta sa kanilang mga lugar. Okay, so uulitin ko, Sir Jerry, ngayong araw na ito, nakatakdang payagan yung pamilya, yung direct na talagang paryente nung mga leader ng NPA na napatay, yun lang ho, papayagan po ninyo na masilayan yung bangkay, ma-identify nila kung yun ba talaga ang kamag-anak nila o hindi. Opo, yan po ay after maibigay sa amin yung go signal na sila ay verified na kamag-anak at pagkatapos po niyan ay papayagan na po natin of course with some restriction na kailangan nilang puntahan. Of course may nagbabantay, of course for security purposes na rin nila and for the purpose na yung quarantine procedure ay ma-ensure dahil po tayo ay nasa jurisdiction ng city government, of course mako-coordinate din tayo sa kanila para makita rin at ma-monitor lahat ng contacts for the purpose of contact tracing in the future. Okay, at alam niyo sir, nakakarinig din tayo ng mga reaksyon sa mga tao actually na baka maghasik lang yan ng lagim dito, baka kung saan-saan lang pupunta yan para ipaghiganti yung mga namatay nilang mga kaanak, baka mga rebelde din ang mga yan. May mga ganun ho na reaksyon yung mga tao. Nandun din po tayo, nandun po yung ating iniisip and yet ako po sa aking bahagi ay nandun lang ako sa pagsisiguro na dahil sila po ay nanggaling sa lugar na may mataas na insidente ng COVID-19, kailangan po namin silang i-quarantine regardless ng kung ano man na kanilang pinasasapian ng organisasyon. So yun po ang nais kong i-implement at sa bahagi naman ng paghahasik ng lagim o kaguluhan dito sa ating lugar, yan po ay bahagi naman at gagampanan ng ating mga kasamahan sa kasundaluhan at sa kapulisan. Okay, last question. Ang tanong ho ng mga taga-karapatan, yung tanungin, balikan mo, please, tawagan ulit. Si Mr. Jerry Alili, mga kaibigan, yung IMT Provincial Commander, no? Nasa linya ulit ng ating communication. Sir Jerry, last question po. Yun pong stay nila sa hotel, no? Kung saan doon yung kanilang parang quarantine facility, sino magbabayad doon? Generally po, ang policy natin based sa Executive Order number 81 ay lahat ng arriving individual ay sila ang sumasagot ng quarantine.
fees. So, kung titignan po natin kung ano yung mga magiging arrangements, sa ngayon po ay wala pa sa akin yung any arrangement kung ano ba ang gagawin. Pero as of sa akin, on my part, I will be standing by the protocol na meron tayo sa provincial government. So ang protocol ng provincial government sa batas ninyo, executive order, kapag meron kayo i-quarantine, ang nagbabayad yung subject nung yun pong mga nasa quarantine facilities, tama po ba? Tama po kayo. Okay. Sir Jerry, maraming salamat po. Ano po mensahe ninyo sa mga taga-karapatan at sa mga kaanak ng mga leader ng NPA na namatay sa enkwentro sa Brooks Point? Ano po ang maibabahagi po ninyo mensahe para sa kanila? Guaido. Naiintindihan po namin ang kalagayan ng ating mga kamag-anak at yung ating mga member ng karapatan na nais ding masulayan ng kanilang mga kasamahan. And yet, sa aking bahagi po bilang EOC manager ng provincial government pagdating dito sa pagmamanage ng COVID-19, ang aking pinapatupad po ay yung policy ng protocol policy na meron tayo at nais po namin kayong tulungan, nais namin kayong tulungan, meron tayo mga ilang restrictions na kailangan sundin para po masiguro namin ang taligtasan ng mas nakararami dito sa aming lalawigan. So, sana po maintindihan natin, although nais namin kayong tulungan, pero gusto po namin ipatupad. Ito po ay pinatupad namin sa lahat, hindi lang po sa inyo. Pantay-pantay po, pinatupad namin sa aming mga kasamahan pulis na dumating, sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga bisita na dumating para mag-invest. So, lahat po yan ay ginawa namin sa kanila. Pantay-pantay po, pare-pareho ang pagtingin namin pagdating sa pag-implement ng quarantine protocol dito sa ating lalawigan. Alam mo, Sir Jerry, kausap ko kahapon si Ma'am Eunice Herrera ng City Health Department. Ang sabi niya, yun nga ang namatay daw na sundalo, si Sergeant Barlas, bago lang pala yan din dito sa lalawigan ng Palawan dumating at sumailalim din sa quarantine period bago sumabak sa bakbakan doon sa bayan ng Brooks Point. Kinumpirma sa akin kahapon ni Dr. Eunice. Tama po, maging po yung kamag-anak ng ating kasamahan na si Al na namatay, yan po ay dumaan din sa proseso, kinuwarantin din po namin at dumaan din sa mga, dahil may coordination po, ang kanilang pagdating, unlike dito po sa ating mga bisita na dumating, ay na-process natin yung mga test na kailangan, swab test, at aside from that, ay kinuwarantin din natin yung kanilang pamilya hanggang sa makabalik sa kanilang lugar. Kaya, okay, sige po. Maraming salamat sa Jerry Alili. Maraming salamat po. Kuskus! Kuskus! 24 oras! 24 oras! Nagbabantay! Nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa ibayong dagat. Patikos! Patikos! Isang programa sa radyo na pagiging sandigan ng palayang mamayan. Iwawagay-wayang bandera ng palayang pamamayan. Patikos! Patikos! Pagtatanggol sa mga inaap, babatikosin ang mga tuwali sa lipunan. Patikos! Patikos! At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaang asuhan. Patikos! Patikos! Nasa linya naman ngayon mga kaibigan ng ating komunikasyon si Casey Cruz, ang head ng paralegal team ng Karapatan Southern Tagalog na nandito ngayon sa lungsod ng Puerto Princesa sa isang quarantine facility. Kuskus! Patikos! Casey, good morning. Magandang umaga po, Elgin. Opo, narinig ninyo yung pahayag ni Mr. Jerry Alili, yung ating IMT Provincial Commander. Papayagan naman daw po nila yung pamilya, pero yung pamilya lang daw po, hindi daw po kayo kasama doon sa papayagan nila na makita, masilayan yung bangkay ng mga kaanak nila na namatay sa enkwentro sa bayan ng Brooks Point dahil pinapatupad lang daw po nila yung quarantine protocol sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ano pong reaksyon ninyo sa karapatan? Ayun po, na-inform din ako ni Ms. Michelle regarding sa statement ni Sir Jerry. Para mabahagi ko din kahapon ay
dumating si Colonel Lopez ng Peace and Order Council ng province para makipag-coordinate sa family at ipinasa nga natin yung mga dokumento na nagpapatunay na kanilang relasyon dun sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao. Bali yung situation, Sir Elgin, and at the end of the day, ganun pa rin, they are our clients at kinakailangan na ma-secure din namin yung kanilang security given that this is a highly sensitive situation. Okay. If that's the case, we understand din na nasasaad sa civil code that the right claimant of these casualties are their families. No? However, yung case ni Mr. Noel Ciatico, no, found out na neighborhood, yung families ni Mr. Bonifacio Madramo at ni Mr. Noel Ciatico sa Sablayan. And the LGU of Sablayan, another local barangay in Ilvita, has coordinated with us and with the families, and they have given us the special power of attorney, and I hope it would suffice na karapatan, particularly me, would represent the family of Mr. Ciatico who could not afford the travel going here in Palawan. As much as we are cooperating with the quarantine protocols, naiintindihan naman natin yan at ayaw naman nating masabihan na pasaway tayo, we would still respect that, no, yung protocol na pinapatupad ng city. But of course, yun nga, yung kay Mr. Ciatico, nabigay nila sa atin yung karapatan na i-represent sila para ayusin at sumailalim sa mga transaksyon at mga proseso para i-claim yung laling Mr. Noel Ciatico. Okay, nasabi niyo na rin po ba dyan kay Colonel Lopez yung pong kahilingan ninyo to represent Ciatico and Magramo na kayo na ang magsilbing pamilya niya dito para mag-asikaso ng kanilang mga papel? Pinagbigyan ba kayo? To clarify, sir, bali yung kay Mr. Magramo nandito yung family niya, no? Yung kay Mr. Ciatico po yung hindi nakatawid papunta dito sa Palawan. And then according to Colonel Lopez, they would coordinate our documents with the Provincial Legal Office para malaman what could they do para i-accommodate yung aming request. Okay. Paano kung hindi kayo payagan pa rin, no? Kahit na may SPA kayo, dahil hindi kayo direkta na pamilya nung ni Mr. Ciatico, paano kung hindi pa rin kayo payagan? Paano? Anong masasabi ninyo? I guess, Councilor Elgin, ang decision pa rin ay nasa families. They would want us to come with them. At syempre, alam naman natin na gustong-gusto na nilang makita yung kanilang mga kaanak. So, ibig sabihin, halimbawa, kung hindi nga po payagan kayo na makasama doon. They would, hello? Paano nga po kung hindi kayo payagan? Gusto man ng pamilya na kasama kayo, paano kung hindi kayo payagan ng local IMT sa lalawigan ng Palawan na makasama kayo sa kanila dahil hindi kayo direkta na miyembro ng pamilya o hindi kayo kapamilya noon pong mga namatay? Paano yon? That's the worst case scenario. But we are hoping for for consideration pa rin dun sa case na yun. Kasi sabi ko, dun sa statement ni PDRRMO, Sir Jerry, sana pakinggan pa rin yung sitwasyon natin ngayon na dun sa families na ni Mr. Ciatico. So, yun, for consideration pa rin po sana at kilalanin pa rin yung mga dokumento na meron po tayo. Okay. So, nandyan ba, Ma'am Casey, yung kamag-anak, yung tatay ni Manalo, pwede ko bang ma-interview? Oo, nandito ko yun. Pero medyo mabigat na rin yung situation sa kanya. I would ask, wait lang po. So, nasa loob po sila, mga kaibigan, ng isang quarantine facility, no? Dito po, isang hotel, no? Sa lungsod ng Puerto Princesa. So, talagang ginigiit ho ng grupo ng karapatan na makasama sila. Pero ayon doon sa statement kanina ni Mr. Jerry Alili, ay hindi sila pwedeng sumama, kundi yung pamilya lamang. Okay? Hello? Okay, yun ang sagot ng mga incident commander sa akin noong nakaraan.
na kino-coordinate natin ano bang dapat gawin. Ako na hello? Hello? Yes, Ma'am Cassie. Sir Elgin, may kausap lang po si Tatay Orlando. You can talk with Miss Nanette Indanan, relative ni Miss Andrea Rosal. Okay, Nanit Indanan. Ma'am Nanit, good morning. Good morning po, sir. Okay, ang sabi po ng Provincial IMT Commander, i-allow nila kayo na makalabas dyan sa quarantine facility. Kayo lang ang pamilya, hindi kasama yung taga-Karapatan Southern Tagalog. So ano po ang reaksyon ninyo? So, sa ngayon, sir, kung makapalaga na po kami makalabas ngayon, gusto po sana namin ng mga kapamilya na kasama din po namin yung mga taga-Karapatan. So, sama-sama po kami dumating, sama-sama po kami sa lahat ng mga gagawin. Paano nga po kung hindi kayo papayagan? Ibig sabihin, kung hindi kayo papayagan, hindi na lang din kayo pupunta doon sa bangkay o sa burol ng pinsan ninyo? Siguro naman, sir, may pagkakataon pa rin para makommunicate namin sila para po mag-negotiate din na makasama namin yung mga taga-Karapatan. Meron na nga pong pronouncement, Madam, Ma'am, ang Provincial IMT Commander na interview na natin kanina, pinapanindigan nila yung health protocol ng lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan na tanging pamilya lamang ang i-allow. Paano kung hindi sila papayag dahil may pronouncement na nga sila na hindi sila papayag? Sa ngayon naman, sir, wala naman po kaming natatanggap na tanging pamilya lang ang nakakapunta doon. Kaya nga, na-interview ko na po yung Provincial IMT Commander, yun nga po ang sinasabi na tanging pamilya lang kayo. Kung ikaw mapatunayan na talagang pinsan mo si Andrea Rosal, pwede kang payagan. Titingnan po natin kung ano pang magiging namin doon. Okay, sige. Maraming salamat, ma'am. At yun nga po, pinapaabot ko po sa inyo ang sinabi po ng Provincial IMT Commander, pwedeng payagan ang pamilya with some protocol na kailangang sundin, pero hindi makakasama yung hindi po direktang kapamilya nitong mga namatay na mga leader ng NPA. Ano po? Okay po. Okay, sige po, Ma'am Casey. Yes. Okay, sige po. So, sa huling mensahe po ninyo, Ma'am Casey, dito po sa pangyayaring ito. Guaido. Ayun, first and foremost, gusto namin magpasalamat sa lokal na pamahalaan ng Palawan at ng Puerto Princesa. Dahil kahapon nga, continuously naman nagko-coordinate sa ating si Colonel Lopez ng Peace and Order Committee ng Council at binubukas yung mga option para mapabilis labas dun sa quarantine protocol. Ano yung maaaring pagtagpuan ng pamilya at ng karapatan kung ano yung pwedeng gawin natin para mapabilis na yung pagre-release. Sa balangkas pa rin ng administrative order na this is an emergency situation. So, within 7 days na maayos na yung pag-process ng labi at ma-travel na sa mainland. Baling nagpapasalamat po kami doon at appreciated naman po yung ginagawang coordination ng city at provincial council sa atin at sa mga pamilya. Then, siguro yung sumunod, yung naging usapan nga natin ngayon, sana makonsidera yung na makasama pa rin yung team ng Karapatan Southern Tagalog sa mga pamilya. Again, this is a highly sensitive situation at hindi namin mahirap na i-put into risk yung families dahil they would on the process maaari silang interogahin maaari din silang ma-red tag dahil nga yung kanilang mga kaanak ay kasapi ng NPA. So sana po mapakinggan yung ating apela at hintayin po namin yung formal na koordinasyon sa amin habang nandito kami sa quarantine facility. Last question, Ma'am Cassie. Yun pong sinasabi po ninyo na gusto lamang po ninyong masiguro ang seguridad ng mga kaanak ng mga namatay na leader ng NPA. Ibig pong sabihin, wala po kayong tiwala sa mga otoridad natin na magbigay ng seguridad sa kanila habang nasa labas sila ng quarantine facilities? Hindi po sa ganun, sir, we were informed days before na yung lahat ng galaw dito na kailangan ng clearance sa Westcom. So, Westcom is different from the local government unit. So, kung ano man yung on the process, kung may mangyari sa kanila, liability namin sila at responsibilidad din namin sila.
Okay, sige po. Maraming salamat, Ma'am Casey. At salamat po, Sir Elvin. Inyo pong napakinggan, mga kaibigan, si Ma'am Cassie ito, hindi Casey, Cassie Cruz. Ang head ng paralegal team ng Karapatan Southern Tagalog. Nakikiusap sila na pagbigyan na makasama sila doon ho sa paglabas ng pamilya. So ano po masasabi ninyo, mga kabandera? Dapat bang bigyan ng exemption itong mga taga-karapatan at ito mga kaanak, mga kaibigan, meron naman, nakasaad naman daw po sa rules na pwede namang lumabas. Pwede namang lumabas. Sinisiguro lamang nila na ito talaga ay kapamilya o kaanak nito mga rebel leaders na namatay. Papayagan naman daw nila na makadalaw sa Heaven's Gate Funeral Home kung saan nakahimlay ngayon ang mga bangkay. Alas 8:25 na. Magbabalik pa tayo, mga kaibigan. Marami pa po tayong dapat talakayin pag-usapan tungkol po sa isyu na ito. Magkalipas lamang ang ilang patalastas. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes. Or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw, kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature.
laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, basta radyo, i-bandera mo. X500. Ako si Carmencito Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bawal. Bandera News Philippines. Nagbabalik ang palatuntunan. Kuskus, Batikos, Kuskus, Batikos. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan. Kuskus, Batikos. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Elgin Damasco. Sa mga reaksyon ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Palawan, mga kabandera, majority nagsasabi na dapat daw hindi na binibigyan ng gobyerno ng parang espesyal na pagtrato o pag-asikaso nitong mga bangkay na mga opisyal na mga rebelde na namatay. May mga nabasa tayong dapat hinulog na lang yan sa bangin. Ha? May reaksyon din ho, dapat nilibing na lang kaagad yan. May reaksyon din ho, nagsasabi dapat iniwan na lang nila sa bundok yon. Mga masasakit na salita laban sa mga rebuilding namatay. Ibig sabihin, galit ang mga Palawenyo. Yung iba pa nga, natutuwa na napatay na mga sundalo itong mga leader ng NPA sa Palawan. Yung iba itinuturing na kabayanihan, yung ginawa ng mga sundalo, at least nabigyan daw ng hustisya ang ginawa nilang pagpatay sa mga taal na mga Palawenyo
na naglingkod sa ating bayan katulad na lamang ng founder mismo ng Palawan Rescue 165 na si Ginoong Gilbert Baaco, mga kabandera. Si Gilbert Baaco, kaibigan ko yun. Ilang pagkakataon, mga kabandera, na humingi ako ng rescue. Kahit gabi mo tawagan yung tao na yon, hindi yun magagalit sa'yo. Re-rescue ka agad yun. Ako, aminin ko, mga kaibigan, sympathizer ako noon ng mga rebelde. Matagal kong naging kaibigan ang mga respetadong leader ng mga rebelde sa Mindanao. Walang anniversary ng NPA sa Mindanao na hindi ako imbitado doon. May access ako sa kanila, nakaka-interview ako sa kanila kahit kailan ko gusto. Alam ng military intelligence yan. Binansagan pa nga nila yung radio station na pinaglilingkuran ko nun sa Davao bilang news director na istasyon daw ng mga rebelde. Dahil kapag may bakbakan ang militar, mga kaibigan, at mga rebelde, na-interview ko yung mga sundalo, na-interview ko rin yung mga rebelde. Kaya ang tabansag sa akin doon, mga kaibigan, sympathizer ng mga rebelde. Pero nung dumating tayo sa lalawigan ng Palawan, simula ng patayin ng mga rebelde ang aking kaibigan na si Gilbert Baaco, medyo nagbago po yung pananaw natin sa mga rebelde. Dito ko napagtanto na pwede pala silang gamitin ng mga politiko para patayin yung isang tao. Na hindi minsan nangyari sa Mindanao, mga kaibigan. Hindi ginagawa ng mga kilala kong mga commander ng NPA doon sa Mindanao. Alam niyo yung istorya ng buhay ni Gilbert Baaco noong 2013. Ang sinasabi po ng mga talunang politiko, nangialam kasi si Gilbert Baaco sa eleksyon sa Puerto Princesa, nagdala ng maraming tao mula sa sur para tapatan yung grupo ng mga komando na ginamit din noon ng mga politiko para guruhin ang eleksyon at harasin yung mga kalaban nila sa politika. 2016, ganun din nangyari, although, di ba? So, nagalit kay Gilbert yung mga talunan noong 2013. Simula noon, pinag-interesan na, mga kaibigan, yung buhay niya. Ako, may interview ako, mga kaibigan, ng isang miyembro ng komando na kasama ni Clinton Suelo sa pakikipag-usap sa mga rebelde doon po sa bundok. Dinitalye niya sa akin kung ano ang partisipasyon ng malaking talunang politiko sa pagpatay, mga kaibigan, kay Gilbert Baaco. Maliban kay Gilbert Baaco na founder ng Rescue 165, noong Agosto 2, namatay sa ambush ang NARS na si Al Jerome Bernardo. Pakita mo rin yung mga footage natin, mga video natin doon kay Al Jerome. Kahit ayaw aminin ng mga rebelde, pero marami po naniniwala na sila ang may gawa noon. Dahil napagkamalan nila yung ambulansya, mga kaibigan, ng Rescue 165, sa puso mismo tinamaan, mga kaibigan, si Al Jerome. Makikita po ninyo sa Facebook, mga kaibigan. Talagang sa puso tinamaan ang bala ng baril, ng armas. Yun pong NARS na sanhin ang kanyang pagkamatay. Lalong nagalit ang mga Palawenyo, mga kaibigan. Kasi hindi naman dapat isinasama sa target ang mga health frontliners. Dapat nga ang mga rebelde kasama doon sa mga nagbibigay dapat sa kanila ng proteksyon according to the International Humanitarian Law, Geneva Convention. Dahil tuwing may bakbakan, walang pinipili ang mga medical frontliners sa Rescue 165. Katulad nito nangyari sa bayan ng Brooks Point. Kahit hindi pa naghihilom ang sugat sa puso ng mga empleyado ng Rescue 165 sa nangyari kay NARS Al Jerome Bernardo, masama man ang kanilang loob, pero kailangan nilang asikasuhin ang mga bangkay ng mga rebeldeng namatay.
O, ipakita mo rin yung pag-asikaso nila sa... Sila mismo nag-imbalsama. Sila mismo ang nag-imbalsamo, yung sa Brooks Point pa. Sila mismo nagbihis sa mga bangkay. Binilhan pa ng barong. Binilhan pa ng mga magagandang bestida, barong. At yung pangkasuotang pambabae, mga kaibigan, ay talagang binilhan din po nila. Sila ang nagdala sa mga bangkay dyan ho sa Heaven's Gate. Ang gastos sa Heaven's Gate, mga kaibigan, gastos ng provincial government. Hindi ho ng pamilya, mga kabandera, nito ho mga namatay na leader ng NPA. Binigyan pa sila ng libreng kabaong ng provincial government. Dito sa lalawigan ng Palawan, kahit panahon ng pandemya, walang tigil sa pang-aambus ang mga rebuilding NPA. Inambus nila yung Marines dyan sa Brooks Point, isang sundalong namatay, pandemic time. Inambus din nila yung chief of police ng Dumaran, buti na lang walang tinamaan. Kasunod nun, inambus din nila yung tropa ng Marines sa Norte, isa rin sundalo ang namatay. Ito panahon ng pandemya. Walang pinipili na dapat tayong mga Pilipino nagtutulungan dahil hindi basta-basta itong pandemyang kinakaharap natin po sila panay ambos. So hindi ko masisisi ang mga Palawenyo kung bakit ganoon na lamang ang puot at galit na namuo sa kanilang mga puso at isipan laban sa mga rebuilding NPA sa lalawigan ng Palawan. Kami dito sa Radyo Bandera, para maging fair kami, pinupost din ho namin sa aming Facebook page ang mga statements o press releases ng mga leftist organization katulad halimbawa ng Karapatan, ng Gabriela. So binabasa ko po, mga kaibigan, yung mga reaksyon ng mga tao doon, ni isa walang nakikisimpatya sa kanila. Kahit yung kahilingan ng mga kaanak, may video ang mga kaanak, galit yung tao sa lungsod ng galit ang tao sa lalawigan ng Palawan. So sana maging leksyon po ito sa mga rebelde, lalo na sa mga natitirang rebelde sa bundok. Pwede bang tawagan mo si Governor Alvarez? Singan din natin siya ng reaksyon niya tungkol po dito sa pagkamatay sa mga matataas na leader ng rebuilding grupo. Mga matataas na leader itong nadali na mga sundalo. Hindi ho magtatagumpay ang mga sundalo kung walang nagre-report na mga sibilyan doon mismo sa lugar kung saan nagtatago, mga kaibigan, ang mga leader ng mga rebuilding NPA. Mahirapan ang mga sundalong marino sa pagsuyod sa kabundukan sa Mindanao. Mga kaibigan, malayo pa lang ang sundalo, nasa patag pa lang yung mga sundalo, paakyat pa lang ng bundok, alam na ng mga rebelde. Doon sa Mindanao yan, kasi nagre-report yung mga sibilyan sa kanila. Sa mga rebelde pa nagre-report, bantay kayo dyan, may mga sundalo parating. Bakit ginagawa ng mga tao yun? Yun yung tinatawag na mga masa o rebel sympathizer. Ang nangyari sa Brooks Point, mga kabandera, ang mga tao hindi ho nag-report sa mga rebelde. Sila pa ang nagsuplong kung saan nagtatago, nagkakampo itong mga matataas na leader ng New People's Army. Kaya nagtagumpay ang Philippine Marines na man-neutralize itong tatlong matataas na mga leader ng NPA. Bagamat merong isang sundalo na nagbuwis ng buhay, si Staff Sergeant Cesar Barlas ng Barangay Bagong Sikat, lungsod ng Puerto Princesa. Sa mga natitirang rebelde sa bundok, maaring danasin din ninyo itong nangyari kina Salvador Luminoso, Andrea Rosal, Ren Manalo, at itong si Casilno na itinuturing na commanding general ng New People's Army sa buong lalawigan ng Palawan, mga kaibigan. Ito daw yung counterpart ni General Chito Jerico ng 3rd Marine Brigade sa puwersa ng mga rebuilding NPA. Itong si Casil noon, mga kabandera. So ibig sabihin, mataas, parang general ito. Ang lalawigan ng Palawan, mga kabandera, ay isang mapayapang lugar.
Pakitawagan nga si Governor Alvarez, singa lang natin siya ng reaction day. Tungkol sa nangyari dyan sa Brooks Point. Ang lalawigan ng Palawan, isang mapayapang lugar. Kahit saan magtungo, mga kaibigan, ayaw nila ng armadong pakikibaka. Gusto nila ng matiwasay na buhay. Kahit pa meron silang hinanakit sa gobyerno, mga kaibigan, sabi nila, mas nais pa namin na magsumbong sa radyo na lang. Kay Rapi Tulfo, kay Louie La Rosa, kay Gerald Galis, kay Elgin Damasco, kay Paul Henderson, mas nais pa daw nilang magsumbong sa radyo na lang kung meron silang hinaing sa gobyerno. Kaysa suportahan ang armadong pakikibaka ng mga rebelde. Yun ang ating mga nakuha na mga pahayag ng mga nakakausap po natin sa iba't ibang sulok ng ating lalawigan, mga kaibigan. Noong hiniling sa amin ng Western Command ng Philippine National Police na ideklarang persona non grata ang mga rebelde, hinadlangan ko yon. Kaya ang bansag kaagad sa akin ng Western Command ng mga sundalo, ng mga pulis, sympathizer ng mga rebelde yan si Consial Elgin Damasco. Baka NPA din yan. May nagtanong sa akin na aking kaibigan, NPA ka ba, sir? Oo, NPA ako. Nawong Pulos Agtang. Nawong Pulos Agtang. Alam na mga Bisaya yan. Hindi ako marunong mag-translate sa Tagalog yan. Mukha, puro noo. O yan. Sa Bisaya, Nawong Pulos Agtang. Okay? Hindi nila naintindihan yung punto ko. Persona non grata declaration is just a piece of paper. Layunin lang yan, manifestation, na hindi welcome ang isang tao sa isang lugar. Parang paglalagay lamang ng kahihiyan sa kanyang balikat dahil sa mali niyang nagawa. Pero hindi mo pa rin sila mapigilan na bumalik sa isang lugar na deklarado siyang persona non grata. Ganon din sa mga rebelde, baliwala sa kanila yung kahihiyan. Kahit ideklara pa sila ng paulit-ulit na persona non grata sa isang lugar, kung gusto nila maghasik ng lagim, ng atrosidad o ng gulo, hindi mapipigilan ng isang papel na may nakatatak na persona non grata ng isang deklarasyon ang gawain nila. Ang sabi ko, ang solusyon sa rebellion is bringing the government closer to the people. Dalhin mo sa mga tao ang serbisyo ng gobyerno. Kaya sinuportahan po natin ang buong-buo yung proyekto ng ating punong lungsod, Lucilo Bayron, na pagpapatayo ng mga mini city hall sa Napsan, sa Macarascas, sa Luz Biminda, San Rafael, para yung mga kababayan natin na may kailangan na serbisyo ng city government na prone sa recruitment ng mga rebelde, hindi na nila kailangan pang pumunta, gumastos sa bayan dahil malapit na lang sa kanila ang city hall at may nakatalaga na mga deputy mayor, si Mayor Bayron doon. Sa Macarascas na mini city hall, nandun si dating konsehal John J. Rodriguez. Sa San Rafael, mga kaibigan, serving the barangay sa norte, mula sa Bakungan yata, papuntang Langugan, nandun si dating konsehal Filiboy Oliveros. Sa Napsan, Bagumbayan area, mga kaibigan, Simpukan, nandun si Andrew Russell. Sa mga southern barangays, nandun Deputy Mayor, mga kaibigan, si dating konsehal Bong Amuraw. Kahit binansagan po ako na rebel sympathizer, sinama natin, ni-request natin yung Philippine Marines nung nagpadala si Pangulong Duterte at Senador Bongo ng 10,000 na mga gift packs para sa lungsod ng Puerto Princesa. At ito ay ibinigay namin sa mga higit na nangangailangan ng mga katutubo na hindi nabigyan ng ameliorasyon. Yun ang nakita natin na tamang solusyon to address the problem of rebellion, insurgency,
terrorism. Bringing the government closer to the people. Ha? Ang provincial government, meron din silang gobyerno sa barangay, GSB. Ang mga rebelde, nangangampanya yan eh. Nagpaparami ng mga sympathizers yan, ng mga supporters. Paano ba nila nire-recruit yung mga tao para umanib sa pwersa nila? Propaganda, sasabihin nila, gobyerno, hindi kayo mahal ng gobyerno. Kami, handa kaming tumulong sa inyo, pero kung naipadaman ng gobyerno, ang pagmamahal doon sa taong nire-recruit ng mga rebelde, mag-iisip yung tao na nire-recruit nila. Sa isip nila, hindi totoo na hindi sila mahal ng gobyerno. Nabigyan nga sila ng ayuda, ng kasagsagan ng pandemya, ganon. Di ba? So mahihirapan ngayon yung mga rebelde na kumbinsihin ang mga tao na suportahan at umanib sa armadong pakikibagas. 24 oras. 24 oras. Nagbabantay. Nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa ibayang dagat. Patikos! Sa programa sa radyo na pagiging sandigan ng palayang pamamayana. Iwawagay-wayang bandera ng palayang pamamayan. Patikos! Pagtatanggol sa mga inaapi. Babatikosin ang mga tuwalis sa lipunan. Patikos! At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaang anchorman. Nasa linya ng ating komunikasyon, mga kaibigan, ang ating gobernador ng lalawigan ng Palawan, Governor Jose Chavez Alvarez. Governor, may buntag, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kyle Jen. Nasa ARPOC Zoom meeting ako, but pabilisan mo lang. Opo. Ano po ang reaksyon ninyo, Governor Alvarez, dito po sa pagkakapatay ng mga matataas na leader ng mga NPA dito sa lalawigan ng Palawan, dyan sa Brooks Point? 5 lahat ang napatay sa mga rebelde at may isang sundalo na napaslang din. Ano po masasabi po ninyo bilang gobernador ng lalawigan? Nagpapasalamat tayo dito sa ating mga kasundaluhan na pinakita nilang kanilang kagitingan upang masugpo na itong teroristang grupo. Pasalamat din tayo na at malungkot tayo pala na meron din nasawing isang Marines, no? Ngunit merong pakiusap na kung maaari dalhin yung bangkay dito sa puerto. Ayan ang dinala natin. Lang, siyempre may mga protokol yan ng kapulisan at saka mga kasundaluhan natin na hindi naman natin pwedeng isang tabi dahil meron din tayo mga health protocols na sinusunod. Yung tawag sa akin, yung text sa akin ni Kasato, hindi naman kung paano dalhin lang yung bangkay sa puerto. Hindi ko naman alam, may kasama palang karapatan yan. So, bahala na kayo dyan. Military na at saka pulis ang bahala dyan. Okay. So, Governor, sa kabila ng ginawa ng mga rebelde, pinatay nila unang-una, masakit sa atin, si Gilbert Baaco, founder ng Palawan Rescue 165, yung ginawa nila sa NARS, August 2 lang yun, no? Ibig sabihin na parang bago lang nangyari, nandun pa rin yung sama ng loob, sakit ng puso't isip natin sa mga ginawa nilang atrosidad dito sa ating lalawigan, pero nakuha pa rin ng provincial government na natulungan itong mga bangkay na ito. Yung mga tao nga galit bakit kailangan pa nating parang bigyan ng simpatya yan at ayusin yung mga bangkay nila, dapat hinulog na lang sa bangin, pero ginawa pa rin ninyo yung tungkulin ninyo, binihisan yung mga bangkay, dinala, may libre pang kabaong at pati yung sa Ibes Gate, libre din. Ano po masasabi po ninyo? Yung paggagawa ng ganyan, sinabi ko naman na maski yung mga pamilya ng rebelde, pagkakailangan ng mga tulong sa hospital, gamot, sa doktor, hindi natin sila pinapabayaan. Ngunit masakit sa atin, yung isa sa atin na mga nagsiservisyo sa taong bayan, lalong-lalo na yung founder ng 165, NPA ang nandyan naman yung kaalan na yan, sumurinder na yan, nandyan sa Wisco ngayon. Siya ang leader na yan ng patay kay Gilbert Baaco. At saka yung bago lang, yung nurse natin, si Aljimar, inambangan doon sa rock site sa unahan ng Rojas. Hindi ko nga dapat tulungan itong mga grupong ito eh. Ngunit nasabi ko doon sa pamilya ng namatay na nurse na maski pa paano, patay na yan, tumulong naman tayo on a humanitarian consideration. Yan lang, walang ibang konsiderasyon.
So, tama naman yung mga kababayan natin. Sana hinulog lang na yan nandun sa bangin. Tama naman yun sila. Ngunit on humanitarian consideration, we are trying to be human at heart in this case. Okay. Governor, alam ko may meeting ka pa, pero dalawang tanong na lang po. Meron po bang programa ang provincial government para doon sa mga natitirang rebelde na gusto nang surrender dahil natatakot na rin sila. Nakuha, nadali nga yung mga matataas nilang leader, sila pa. Di ba? Nakuha ito matataas na leader, ibig sabihin walang suporta yung masa. Di ba? Kasi kung may suporta ang masa, hindi ito madadali eh. So, baka mangyari sa kanila doon yung nangyari dito sa mga matataas na leader ng NPA. So, gusto nilang mag-surrender. Ano ba ang proseso niyan, Governor? Meron. Meron tayo rito ng ECLIP program. Yung para sa mga returning rebels. Ang Westco, meron din. So, lahat tayo meron yan. So, binibigyan natin sila ng bagong hanap buhay. Ganun po. Hanap buhay. Okay. Okay. Well, may mga pangamba yung ating mga kababayan na baka magiganti ang mga rebelde, magkaroon ng kaguluhan sa buong lalawigan ng Palawan dahil matataas na rebelde, leader ng rebelde ito napatay. Ay, wala kasi ito mga dayo naman ito. Itong anak ni Ka Roger. Hindi naman talaga ito dito sa Palawan eh. Southern Tagalog ito, pumunta lang ito dito dahil sa Southern Tagalog at saka sa Mindoro, napaka-acting ang kanilang kampanya doon against insurgency. Ito naman si Rain Manalo, estudyante ito sa UP Los Baños. Pero aktivista lang ito, demonstrate. Ewan ko bakit nandito sa atin. Diba? Pero ito si Boy Wang, yung namatay, talagang inasahin ito dito. Hindi naman taga rito ito. Inasahin ito dito para paigtingin nga yung recruitment nila pagkatapos nag-surrender si Kaalan. So, ngayon na nakita natin na dahan-dahan na silang na isa-isa. So, panawagan natin sa ating mga kababayan na talaga mag-surrender na at hindi tatagal. Meron pang 1 year and a half. Matagal na panahon yan. Kaya mas mabuti pang balik loob na lang sila sa pamahalaan. Maraming salamat. Okay, last question, Governor. Maraming salamat po sa pagkakataon. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Palawan. Go ahead. Huwag lang matakot dahil nandiyan naman yung ating uniform service na palaging nagmamanman. Palagi silang alerto. Kaya lang, kung minsan, alam mo na, nakakalusot din. But yung Task Force LCAC na mandato ng nasyonal para ayusin itong mga kabuhayan ng mga rebelde, nandito kami upang tumulong doon sa susuko. Kaya inikayat ko yung ating mga kababayan na gusto nang magbalik loob. Bumaba na po kayo at nandito kami para tumulong. Maraming salamat. Maraming salamat, Governor Jose Chavez Alvarez, mga kaibigan ng ating gobernador. At nagbi-meeting ngayon ang Regional Peace and Order Council, mga kaibigan, dahil malaking malaking pangyayari itong pagkakapatay, mga kaibigan, sa mga matataas na leader ng NPA dito po sa lalawigan ng Palawan. Nako, ilang mga reaksyon na lamang, mga kaibigan, ang atin pong babasahin. Kalungkot din ang pagkamatay ng Marines. Masakit yun sa pamilya. Sacrifice. Joe Amber. Lando Alakin, good morning sa inyong lahat dyan sa Palawan. Rineseda, sir, may makatanggap ba ng reward? Kasi parang alam namin may patong yan sa ulo ang mga leader. Opo, may patong yan sila. Makakatanggap talaga ng reward yung nagturo kung saan nagtatago itong mga NPA leaders. Dahil may mga patong sa ulo yan eh. Yung si Castle noon, magkano yan? Magkano? Hindi ko magkano yung patong yan? Aljim Andrada Arpon, shout out po ang Arpon family, always po nakatune in dito po sa Wiscombe Road and also Arbel Store. 3N's Jim Barbecue. Pakigreet din po si Tate Buddy Rudy and Nanay Rabic Arpon. God bless Sir Elgin, more power to the program. Binabati ko pala ng happy birthday ang anak ng aking kumparing Rocky Makasait, si Val. Val Makasait, happy birthday. Si Valentin Makasait, pangilan ba? The 4th ba yan? Parang the 4th eh. Si Val Makasait, birthday niya kahapon. 25th birthday niya kahapon, si Val Makasait. Pwede bang bigyan natin ng birthday song kahit na late, no?
better late than never. Kuskus! Patigos! Si Val Makasait, happy birthday anak ni paring Rocky at Ma'am Evelyn Makasait. Kuskus! Patigos! Happy birthday! Okay. Ito pa lang si Silnon, mga kaibigan, itong si Kasilnon, 6.1 million. Siya ang pinakamataas. Yung reward dito, 6.1 million. Si Bonifacio Magramo, 5.4 million. Andrea Rosal, 4.5 million. Meron pa palang isa, Charity Dino, 2 million. Sunny Rogelio, 2 million. Ito yung sa Norte yata, na mga leader ng NPA sa Norte, mga kaibigan. So, may mga reward pala yan. Wala na tayong oras at panahon dito po sa ating palatuntunan. Sa pangalan po ng bumubuo ng buong porsa ng Radyo Bandera. Ito po ang lingkod ni Elgin Damasco. Dagang salamat sa pagpaminaw ng lago ng Diyos. Allahu Akbar.